banal na kasulatan, nang ipanganak daw ang Panginoong Hesus, merong dumating mula sa silanganan mga pantas na lalaki, wise men. Iha, nag-aaral ka ba? Opo, Brad, nag-aaral. Nakakabasa ka na siguro ng Ingles, di ba? Opo, Brad. Pwede ba pabasa ko sa iyo yung 2:1 of Matthew? Pakilagay nyo nga sa screen sa English. Matthew 2:1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Ayan. Sino yung pumunta sa Jerusalem? Wise men po. Wise men. May nakalagay bang 3? Wala po, Brad. Awan meti saok 3. Walang salitang 3. Walang 3. At meron ba nakalagay na king? Iha? Wala po, wise men. Wise men. Wala nakalagay na 3 kings. Wala nakalagay 3 wise men. Ang nakalagay lang, wise men. Meaning, plural yan. Pwede yung 4, pwede yung 2, pwede yung 3, pwede yung 5. Bakit? Pero wala nakalagay na 3. Basta yan plural, wise men. Alam mo naman ang conjugation ng ang mga form ng noun, ano? Man, singular. Men, plural. Woman, singular. Women, plural. Ang nakalagay, wise men. Ibig sabihin, plural. Maaaring 2, maaaring 3, maaaring 4, maaaring 5. Pero wala nakalagay na 3. Agreed? Agree po. Yan. Ngayon, may nakalagay ba sila ay kings? Wala po. Ngayon, tatanungin kita, Iha. Nag-aaral ka, sabi mo, di marunong ka na ng logic, di ba? Opo. Marunong ka logic, ha? Eto ngayon, tetestingin ko kung marunong ka na ng logic. Ikaw ba, papayagan ng tatay mo, 12 o'clock in the midnight, lalabas kang mag-isa? Hindi po, sigurado hindi po. Bakit? Gabi na po at saka babae po ako. Hindi po, lumabas ng mga... Yan ang logic. Yan ang sinasabi ko, logic. Hindi ka papalabasin ng tatay mo na mag-isa ng gabi. Unang-una, ang logic, babae ka. At ikalawa, gabi na. Ikatlo, maraming masamang loob. Baka ka ma-rape. Hindi ba ganon, kapatid? Tama po, Brad. O ngayon, tatanungin kita.